Crush lang muna, bes. Bakit dapat mong i-post ang love life for now? Uy mga bes, alam kong masarap magmahal, hindi ba? Pero teka muna, chill lang bago ka mag-dive head first sa isang relasyon. Pakinggan mo muna tong lecture ko. Bakit dapat mong i-post ang love life? Alam kong sobrang nakakakilig at sobrang sarap ang mga butterflies sa tiyan. Pero tandaan, bata ka pa eh. Ang pag-aaral at pag-unlad ng sarili ay mas mahalaga ngayon. Focus on your studies. Ang pag-aaral ang susi sa iyong future. Ang pag-aaral ay mahalaga. Sa pag-aaral, mas madadagdagan ang iyong kaalaman, kasanayan at oportunidad. Kapag mayroon kang solid na pundasyon sa edukasyon, mas malawak ang iyong choices sa buhay. Discover yourself. Ang pagiging teenager ay isang panahon ng pagtuklas ng sarili. Ito ang panahon para tuklasin mo ang iyong mga hilig, talento at mga pangarap. Ang pagtutok sa iyong sarili ay makakatulong na yung magkaroon na mas malinaw na pananaw kung sino ka at kung ano ang gusto mo sa buhay. Build strong friendship. Ang mga kaibigan ay mahalaga sa buhay. Ang pagtatayo ng malakas na relasyon sa iyong mga kaibigan ay makakatulong na ma-develop ang iyong social skills, ma-handle ang mga challenges sa buhay, at magkaroon ng suporta sa iyong mga pangarap. Mutual understanding or MU at crush lang muna tayo, best. No? Sa halip na magmadali sa isang relasyon, mas maganda kung ano ka muna, MU ka muna, or ano ba, tinatawag nila, crush ka lang muna, no? Or study first. Okay mga best, let's break down the MU thing for Gen Zs. MU or mutual understanding. Ano ba yan? Sa madaling salita, ang MU ay parang pre-relationship stage. It's a period where two people get to know each other better, build a strong connection, and see if they're compatible before committing into a full-blown relationship. Ano ang kahalagahan naman ng MU? Safe space to explore. Ang MU ay isang safe space para tuklasin ang iyong nararamdaman para sa isang tao nang hindi ka pa nasasabit sa isang seryosong relasyon or commitment. Get to know each other. Mas marami kang pagkakataon para mas makilala ang isang tao, hindi lang sa kanyang crush persona, kundi sa kanyang tunay na pagkatao. Build a foundation. Ang pagbuo ng mutual understanding ay makakatulong sa pagtatayo ng matibay na pundasyon para sa isang potensyal na relasyon sa hinaharap. Lower risk, mas bababa ang risk ng heartbreak dahil hindi ka pa nagko-commit ng sobra. Or hindi pa kayo official or wala pang kayo. Remember, ang MU ay hindi guaranteed na magiging relasyon. Okay lang na mag-enjoy sa proseso at mag-learn from the experience. Walang pressure para magmadali. Sa madaling salita, ang MU ay parang trial period bago ka mag-commit sa isang relasyon. It's a chance to get to know someone better and to see if you're a good match. Okay mga best, let's talk about crushes. It's a big part of Gen Z experience, no doubt. Crush, ano ba yan? Ang crush ay parang instant attraction sa isang tao. Parang biglang bumibilis ang tibok ng puso mo, nag-iinit ang mga pisngi mo, at nagsisimula kang mag-daydream kapag nakikita mo siya. Ano naman ang kahalagahan ng crush? Exploration of feelings. Ang crush ay parang isang practice run para sa pag-ibig. It's a safe way to explore your feelings, learn about attraction, and experience the excitement of having a crush on someone. Boost confidence. Kapag may crush ka, mas masigla ka, mas motivated ka, mas confident ka.
social interaction. Makakatulong ang crush para maging comfortable ka sa pakikipag-usap sa ibang tao. Fun and exciting. Ang crush ay nakakatuwa, nakakakilig, and it adds spice to life. Remember, ang crush ay hindi kailangang maging seryosong relasyon. Okay lang na mag-move on kung hindi ka na nagkakaroon ng feelings para sa isang tao. Ang crush ay isang natural na bahagi ng pagtanda at pag-unlad. Sa madaling salita, ang crush ay isang normal na bahagi ng pagiging teenager. It's a fun, exciting, and important part of exploring your feelings and discovering yourself. Bakit naman mahalaga ang wastong edad sa pagpasok sa mga relasyon? Ang wastong edad para sa isang seryosong relasyon ay iba-iba para sa bawat tao. Pero tandaan, ang pagiging minor edad ay nangangahulugan na hindi ka pa handa sa mga responsibilidad ng isang relasyon. Number 1, emotional maturity. Ang pagiging emotionally mature ay mahalaga sa isang relasyon. Ang mga teenager ay hindi pa ganap na emotionally mature. Kaya, maaaring hindi pa nila ma-handle ang mga challenges ng isang relasyon. Life experiences. Ang mga teenager ay hindi pa nakakaranas ng mga maraming bagay sa buhay. Ang pagiging nasa isang relasyon ay maaaring makaapekto sa kanilang karanasan at sa kanilang pag-unlad. Legal implications. Ang pagiging menor de edad ay may mga legal na implikasyon. Halimbawa, maaaring hindi ka payagan o pinapayagan o hindi ka pinapayagan na magpakasal o makipagtalik o labing-labing. O, alam niyo na ibig kong sabihin. Mga bes, ang pagiging teenager ay isang mahalagang panahon para mag-explore, matuto, at mag-grow. Huwag kang magmadali ang pag-ibig. Sa pag-ibig, i-focus mo muna ang iyong atensyon sa iyong pag-aaral, ang iyong sarili, at sa iyong mga kaibigan. At ang pagiging crush lang muna ang isang magandang paraan para ma-experience mo ang excitement ng pag-ibig nang hindi ka pa nasasangkot sa isang seryosong relasyon. Kapag handa ka na, darating na ang tamang panahon para sa pag-ibig. Karagdagang impormasyon naman. Maaari kang maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging teenager at mga relasyon sa internet o sa mga aklat. Maaari kang makipag-usap sa mga guro o sa iyong mga magulang o sa mga tagapagpayo tungkol sa iyong mga nararamdaman. Maaari kang mag-organisa ng mga talakayan o workshops tungkol sa pag-ibig at relasyon sa iyong paaralan o komunidad. Tandaan, ang pagiging teenager ay isang magandang panahon para matuto at mag-grow. Huwag kang magmadali sa pag-ibig. Ang tamang panahon ay darating. Kaya, sa aking kapwa kabataan, kapwa mag-aaral, ito lamang ang payo ko sa inyo. Huwag muna kayong papasok sa mga seryosong relasyon o sa mga relationships. Kasi ang relasyon, hindi yan one-time gig na pag natapos wala na, uulit ka na lang. Ang relasyon ay seryoso yan. Hindi ito biro. Kaya, ang payo ko sa inyo, focus on your studies. Kung gusto niyo ma-experience ang love, hanggang crush lang muna kayo or hanggang mutual understandings muna kayo. Hanggang dyan na lang ang aking lektura. Maraming salamat sa pakikinig. At sana ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo dito sa video ito. Hanggang doon na lamang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo. Brought to you by Valad the Warriors of the Round Table and Kuya Tim Productions. Thank you for watching.